sa full cast kung Gary. Pwede pa kami humingi ng isang significant friendship moment niyo sa buhay, sa totoong buhay, na pwede niyo i-share sa amin, na talaga nakatatak sa inyo, na isang moment niyo with your best friend or barkada na unforgettable talaga. O pag medyo cinematic kung pwede. Yeah, everyone. Nakatatak talaga sa inyo. Wala silang friends. Wala sila. Wala silang friends. Kahit di namin kilala, pero yung moment na... For me po, between me and my best friend, that was... Kasi we're both in the industry, so we both saw each other before everything. And then seeing us like now, kahit hindi pa kami nagkaka-work or anything, parang nakaka-proud, sobrang nakaka-proud kasi sobrang magkaiba nung pinagdaanan namin. And then sobrang iba kung nasan kami ngayon. And nakakatuwa makita yung growth nyong dalawa as friends and yung growth nyo as individuals also. So yun po for me. Ako naman kasi galing po ako sa all-girls school. So, since grade 8 kami, magkakaibigan na kami 9. Hanggang sa ngayon na working na kami, magkakaibigan pa rin kami. Kahit iba-iba yung landas ng buhay namin. Parang we really make time for each other. And so there's one time, nagkayayaan po. Kasi parang summer break, ganyan. Sabi namin, tara, alis tayo, punta tayo Antipolo. So, kakabili ko pa lang po ng bagong kotse. I was like, sige ako magdadrive. Sakay na lahat. Pak, Antipolo. May mga parang paikot-ikot po yan, di ba, sa mountain or something. Tapos, biglang na-stock pala yung gulong ko dun sa mud. And then, gabing-gabi na po nun. Tapos parang kami, hala, lahat tayo girls, anong gagawin namin? So, sabay-sabay kami. Ako nandun sa car. Lahat sila nasa harap ko, tinutulak nila yung kotse para umangat dun para gumana na yung kotse. So, like, nakakatawa lang. And then after nun, parang buti hindi nahulog yung kotse sa cliff, buti lahat kami buhay. So after nun, nag-celebrate kami. So, yun yung mga one of parang pinaka-memorable moments ko with them. Yun po. Ako po siguro kasi may mga kaibigan ako na kapag kunwari special event in life nila, kunwari Valentine's Day, anniversary nila, parang magpapatulong sila sa akin maghanap ng bulaklak, saan ba pwede mag-date, ganyan, or saan ba paano magse-celebrate. So ako yung tumatawag sa mga restaurant, may available table pa kayo, ako yung mag-book for them. So, ganun po. Yun siguro yung friendship na actually kahit kumbaga yung ini-include ka nila, yung naghihingi sila ng opinion mo, ng parang important yung nakakain ka na ba sa restaurant na to, ganyan. Tapos tatanong sa akin kung masarap ba o hindi, yung mga ganun. Yan po. Ako po siguro kung mapapaisip ako ngayon ng mga memories ko before with friends, siguro yung tatawa kayo sa mga serious na bagay. Yung, bawa nag-lecture yung teacher mo, tapos matatawa kayo sa gilid, tapos papalabasin kayo ng classroom. Yung mga ganun, yung parang pag magkikita kayo ulit, tapos pag-uusapan nyo yun, pagtatawanan nyo lang ulit. Ako sa akin po, isa sa memorable moments po. I think, kasi madalas na nagpo-perform po ako sa school. High school po noon. And yung friends ko, sila po yung taga-kulot ng hair ko, sila yung taga-ayos ng makeup ko, sila yung kasama ko pag magbibihis ng damit. So yung mga ganong moments po na they're very supportive po sa akin pagdating sa gusto kong gawin sa buhay. And ganun din naman ako sa kanila. Yung akin po, very recent kasi nung huli po na nakasama ko yung mga friends ko, parang high school friends ko po kasi sila, tapos parang ngayon nabibisi na po yung lahat. Tapos yung isa naming friend, si Erika, parang nag-rant lang siya na pagod siya sa OJT niya, ganyan. Tapos sinasabi namin sa kanya na baka need niya na mag-rest. Tapos sabi niya na kailangan niya daw po yun. Tapos naalala ko lang yung part sa trailer, yung sabi ni Miss Vina
niya na nakakalimutan niya na kung sino siya. Naalala ko lang po na yung mga friends natin, parang sila yung reminder na kung sino tayo. Kasi makaka-relate tayo sa kanila kahit na magkakaiba tayo ng pinanggalingan, ng belief system. Ayun po. Ako po, siguro, memorable moments. Yung mga first time namin with each other. Kunwari, first time to go outside, the parents, ganun. Kasi, we grew up in a very bubbled society, I guess, because we grew up abroad, and now my friends are back here in the Philippines. And it's very different, yung culture and everything. So, experiencing our first balot, yung first, isaw, ganun. Yun lang po. Yeah. Parang ang dami, pero mag-iisip po ako na hindi masyado personal. Nung bago po ako ikasal, basta meron po silang surprise party para sa akin. Tapos itago na lang po natin yung inassign nila na magkalat na may surprise party para sa akin ay magte-text sa mga tao. Itago natin siya sa pangalang Eugene Domingo. So, nag-text po siya sa mga tao. Tapos, papunta siyang taping, tinext niya ako, alam niyo na, mamayang gabi, 6 o'clock. Huwag kayong, alam niyo na ang ibig sabihin ng surprise. Baka naman i-text niyo pa si Candy. Sabi niya ganyan. Maging maaga kayo, baka umaunahan pa kayo ng celebrant. Be there, exactly at 6. Magagalit ang nanay niya. Okay, kita kids. Please reply. Na-text niya po ako. So, nag-reply po ako, see you. Tapos tumawag po siya sa akin, Candy, parang awa mo na. Parang awa mo na. Mag-surprise-surprisean ka, papakain ako ng nanay mo. Sige na, parang awa mo na, Candy, parang awa mo na. Sabi ko, sige. Sige na, please ha. Ma-surprise ka. Sabi ko, sige. Yun po. Ans, ano ba? Yung before pa or yung recent or yung mga high school? Naku, kilala mo yun eh, best friend ko. And hindi ko lang kasi, syempre, okay, ikikwento ko na, chismis ko na yung best friend ko. But anyway, when she got pregnant and kailangan namin sabihin sa parents niya, ako pa yung unang umawa. Umiyak kami, hindi pa nga siya nagsasalita. Sabi ko, kasi, ganun. Lahat nagtingin na tuloy sa akin, akala ko ano nangyari. But then, yun lang yung moments talaga na, alam mo yung, nandudun ka talaga para sa best friend mo, sa friend mo, no matter what. Parang mas nagiging emotional ka pa sa kanya, minsan, para lang maipaglaban siya, para lang para suportahan siya, dahil alam mo, that moment was her weakest moment to tell everyone. So, parang mas nauna ka pang umarte. Parang dramatic masyado yung nangyari sa akin. But I had a lot of fun moments with my best friends, and I have a lot of close friends also na mga sa showbiz, outside showbiz, and kaya lang masyadong mahaba-habang kwento yun. Yun lang ang para sa akin na tumatak kasi pareho tayong magkaibigan natin yung best friend ko. So, yun. Okay, ako naman, sige, hindi naman recent, pero, well, ito, during time na nakipag-iwalay ako sa ex-husband ko, so i-share ko na lang. Wow! That was 2016. So, ito mga friends ko na to, well, they're from, Viva Hot Babes, of course, kasi alam niyo naman, 2 dekada na kami magkakaibigan. So, very significant yung friendship namin, kasi talagang, even outside showbiz, kami pa rin yung magkakasama talaga. So, alam nila yung problema ko with my marriage. And then finally, nakapag-desisyon ako na makikipag-hiwalay na ako. So last na, let's go celebrate! Kasi hate na hate nila yung ex-husband ko. Sobra. So, of course, natouch ako dun sa thought na kahit, syempre, in a way, hindi ako malungkot kasi syempre galit ka, no? So, pero in a way, gusto mo nang may kausap araw-araw. So kahit busy sila, araw-araw lumalabas kami, nagkikwentuhan kami, pinagkikwentuhan namin siya,
kung ano man, lahat ng gusto nilang sabihin or gusto kong sabihin, lahat ng sama ng loob ko, even everyday pa ulit-ulit yung pinag-uusapan namin, they're there for me to listen, to guide me, and to be with, just to be with me. At pasayahin ako. Sabi ko, pauwiin niyo ako ng bahay ng pagod na ako, kaya lasing na ako para hindi ko na maiisip to. Tapos matutulog na lang. And then kinabukasan, same thing na naman ulit. So, na-treasure ko yung mga moments na yun with them until now. So, yun yung very significant sa akin. Thank you. Direk and Miss Mel? Ako, I'll keep it short na lang kasi para my friends are very important to me. Lahat naman ng maraming memories. Pero, them being there for me, I think yun yung important. And, friends are family that we choose. Diba? So, yun ang aking input doon. Share ko, when I was working, yung best friend ko ng college, we applied together sa Viva. So, nag-work kami for a year and a half sa Viva. Yung best friend ko, parang nag-emote sa akin, umiyak, sabi niya, yung husband ko, may nag-flirt daw dun sa office sa Viva. Sabi ko, ha? Sino dyan? Ito ba? So, inaway ko. Sabi ko, bakit di mo, ayoko kasi magagalit ng husband ko. Sige, ako na mag-aaway para sa iyo. Cut to make the long story short. One day, nakita ko, kausap niya yung girl, nakipagtawanan. Sabi ko, bakla, di ba kaaway mo yan? Yan yung umaan sa asawa mo. Sabi niya, ay, mabait naman pala siya. Sana in-inform mo ko kasi nagpag-away ako, tsaka galit ko pa siya hanggang ngayon. Story of my life. Ganyan ako lahat. Sa akin yung mga reaction ko. Like, kasi syempre heartbroken siya. So, parang mas nagiging OA pa yung reaction natin. May mga kaibigan na gano'n, and I'm one of them na gano'n na pag galit siya, mas galit ka pa. Alam mo yung mga gano'n na feeling? OA feeling. So, yun. Thank you very much. That was